Ang simbahan, takbuhan ng mga gustong manalangin at humingi ng tulong sa may lumikha. Pero ang isang parte raw ng simbahang ito, pinangingilagan. Dahil may mga nakatirang sinasabing alagad ng dilim at dapat iwasan. Sa labas, ordinaryong simbahan ang makikita. Pero may iba pang pumasok at dito na tumira. Sa pagtingala mo, sila ang unang mapapansin. Nakalambitin at tulog sa umaga. Kahit isang paa lang nakabitin, hindi sila basta-basta nahuhulog. Humihikap at paunat-unat ng kanilang pakpak. Oras na para magpahinga mula sa paghahunting ng kanilang pagkain sa gabi. Sila ang mga insect bat o paniki. Sa kuweba at gubat sila kadalasang nakatira. Pero sa simbahang ito, pinili nilang manatili. At ang kanilang presensya, hindi tanggap ng nakararami dito. Merong parte dito sa simbahan kung saan sinakop na ng mga paniki. Kasama ko si Jessie na isa sa tagapangalaga ng simbahan dito. As you enter dito sa belfry, ano siya kulob. And then, around yung stairs, no? Dito pa lang nakikita natin, ito na yung mga dumi-dumi. Pagpasok mo pa lang dito, ayan, may mga traces. Because of the layers and layers of guano o yung feces na pinoproduce ng mga bats dito, nagkikreate na sila ng layers, kaya may cushion, parang hindi ka tumutungtong sa semento. Madilim, malamig at tahimik. Perfect habitat para sa mga paniki. Nandito na sila sa paligid. Kakapit doon sa mga kahoy, sa walls. For some reason, they prefer the walls better over the kahoy. Kasi siguro mas malamig. Okay, so bats have very high metabolic rate. So mainit yung katawan nila. And they're constantly on the move. So makikita mo sila talagang flying, moving around. Especially at night, they fly large or long distances. Sa pag-akyat namin, napapaatras ang ibang paniki. Sino mag-aakala na ang nilalang na may madilim na reputasyon nakakahanap ng tirahan sa loob ng simbahan? Pero ang kanilang pagdami nagdudulot ng pangamba sa mga taong nagsisimba dito. At mas marami sila sa belfry o tower ng kampana ng simbahan. Sinubukan ko itong patunugin, pero So hindi natitrigger yung mga bats natin even with the noise. Iniisip ko baka they can also be driven away with the noise. Mararamdaman mo rin yung ganung vibrations, pero sila, wala silang pakialam. Nandito lang din sila. Some of them are resting, sleeping. Hindi man lang nagising o hindi man lang sila naglipat. sanay na sanay ang mga paniki dito. Siguro ay dahil matagal na silang nakatira dito. Nang lumindol noong 2019, ilagyan ng net ang isang bahagi ng simbahan para masalo ang bumabagsak na materyales tulad ng semento. Pero maging ang net, ginawang taguan ng mga paniki. Siguro nagstay lang ako dito ng mga 1 or 2 minutes. Ilang beses na ako nakaramdam ng pagpatak ng either parang mga droplets at saka yung mga solid particles na galing dito sa walls. Malaking trabaho para dito sa simbahan para makontrol yung population ng bats. Okay. That has now become pest for them. No? Unang-una, for the parishioners and for the structure itself of the church,
naapektuhan na because of the presence of these bats. No? Isa sa species na nandito ay ang black bearded tomb bat. Social animal sila, kaya sanay silang magkumpulan. Pero sa aming pag-iikot, may mga paniking wala ng buhay. So it's been dead for quite a while. Siguro mga 3-4 na araw na ito. Sabi dito, as you climb the stairs, madami tayong makikita ng mga patay eh. Itong isang ito, namatay na nakahang. Bakit kaya? Siguro may sakit na nang dumating dito na nagpahinga siya and then dito na siya inabot mismo. Ayon kay Jessie, isa sa tagapamahala dito sa simbahan, halos 40 taon nang nandito ang mga paniki. Nagsimula po ito nung 80s pa na yung dating pare is lagi na lang nilang problema to. Since naging problema siya, lalo na pagka tag-ulan, yung mga guanos nila, pagka nababasa ng ulan, yung stench niya, naapektuhan yung mga parokyano natin dito. Ang mga pare, nagkakaroon na ng asthma yung iba. So talagang infestation na po ang dating ng problema natin dito. For so many years, okay ba kayo na doon sila nakatira? Hindi ho dapat sila nandito sa simbahan ho talaga eh. May ilang nagsisimba rin ang nababahala sa presensya ng mga paniki. Kami mismo na matagal na nagsisimba dito, naiilang na kami sa smell, sa noise, and sa poop ng bats na dumadaan during pag nagsisimba kami. Me, myself, ayokong saktan yung bats. Ang gusto lang sana, kung anong matulong sa church na umalis sila from the area. Or kahit hindi man maalis kasi minsan di natin maiwasan, kahit lang sana mabawasan na hindi sila nagkakalat sa loob ng church. Pero other than that, yung like harmful sila, hindi naman po. Which is good. At least hinahayaan lang natin sila. Kumonsulta rin sila sa DNR kung paano masolusyonan at mapaalis sa mga paniki dito. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ito ng mga otoridad. Tricky question din yung nangyayari. It's a choice between preserving the wildlife, which is actually protected by Philippine law, and of course yung immediate public health concern sa mga tao, especially do sa mga nagsisimba. There are several means or ways kung paano ma-relocate. May mga ibang lugar sa Southeast Asia na kung ito is numbered by the thousands or by the several hundreds, pagka kasi sa gabi, lumalabas sila, isasarado na yung mga openings. So at such a time na hindi na sila makakabalik. We do that for every day para wala nang matirang paniki sa loob. May rason kung bakit napiling tumira ng mga paniki dito. Sa pagliit ng kanilang habitat dahil sa deforestation at pagkasira ng mga kuweba, napipilitan silang maghanap ng bagong matitirhan. This is a church that's chosen by these animals. In a way, kasi wala na kayong magagawa eh. They're here. You can change things, they will just migrate to other locations inside the church as well. And I think instead of, you just accept it. Tanggapin na lang na andito na sila. And then maybe hope and pray that one day they will find a better place elsewhere. Yung mga bats are one of the most misunderstood animals that we have. No? Kasi they were always portrayed as villains sa mga pelikula. Pero kung iintindihin talaga natin at uunawain, bats play a very important role in our ecosystem. They pollinate flowers, they control the population of insects, and they're prey animals for other species of reptiles and birds. Yung mga paniki na pumunta at tumira dito sa lugar, hindi naman nila piniling tumira sa isang lugar na matao, maingay, at ayaw sa kanila. Mas gusto rin talaga nila manirahan doon sa mga kagubatan at mga kuweba. Pero pati yung mga lugar na yon, wala na rin sa kanila. Kaya kung ako man yung bats, mahihirapan din talaga ako mamili. Walang atrasan para sa kaligasan.